Yan, abo. Naulan na naman, naambon. Sana naman ang kalsada. Parang hindi na nagsasummer dito sa British Columbia. Diba kasasabi ko lang sa inyo mga nakaraan, butit uminit na, saglit lang pala. Pero at least hindi snow. Kasi kung snow na naman, naku, ang hirap kumilos kapag puro snow dito. Okay lang tong ulan-ulan eh. Pero kapag snow, ang hirap kumilos. Ay, may kukunin nga lang pala ako guys na ano, na libreng hanger. Kasi nakita ko siya sa marketplace na libre. Kasi nung minsan pa ako naghahunting ng hanger, gawa ng yung mga damit ko nakasampay na lang. Yung mga ilang gamit ko, hindi ko na may hanger. Dumadami yung damit ko. Hindi naman pa, paubos yung damit ko, padagdag eh. Well, kung naalala nyo guys, madalas ako magpaalala, di po ba, dun sa mga dumarating dito na tinatakasan yung employer. Yung, kung natatandaan nyo yung vlog kong ginawa, yung Untitled is takas. May mga ilang nakapanood, no, nagkaroon sila ng idea. Kasi paulit-ulit po yung mga messages na natatanggap ko na ang tinatanong nila, bago lang po ako dito sa employer ko, okay lang po bang takasan ko, bago lang po ako dito sa Canada, mapang-api po, abusado po yung employer ko. Ang lagi ko pong ina-advise sa inyo is pumunta po kayo sa pinakamalapit na Service Canada at mag-apply po kayo ng Vulnerable Open Work Permit. Kumuha kayo ng mga ebidensya, yung mga conversation, yung mga nagpapatunay po na kayo inaabuso or may mga paglabag sa inyong karapatan sa inyong kontrata. Kaya lang po, may mga pagkakataon na hindi na po nagre-resign yung mga worker. Bagkus ay basta na lang umaalis, lumilipat ng ibang employer, nakahanap ng panibagong LMIA. Ngayon ang tanong po nila, kung mapapauwi daw po ba sila, kung magkakaproblema daw sila sa kanilang future application ng PR, kung ay papahanap ba daw ba sila. Sabi ko nga po sa inyo, kung ang tatanungin po ninyo yung mga tao na hindi nakaranas ng mga ganyang sitwasyon, marahil lang isasagot po nila sa inyo, mali ang gagawin mong pagtakas, mali ang gagawin mong hindi pagpapaalam sa amo mo, basta ka na lang maghahanap. Baka magka-problema ka sa future application mo ng PR, baka ipahanap ka, baka mapauwi ka. Marahil ganun po yung mga isasagot sa inyo. Kagaya ng ibang kakilala ko dito na hindi naman dumana sa mga ganyang pangyayari, hindi naka-experience sa mga ganyang employer na abusado. Yung mga nakakaunawa po is magbe-base po sila based by the book. Sabihin po nila sa inyo, mag-report ka sa pinakamalapit na Service Canada, kung ano yung ginagawa sa yung harassment, kung ano yung ginagawa sa yung pang-abuso, kung ano yung ginagawa sa yung hindi nasunod na kontrata. At ang isasuggest lang po nila, mag-apply ka ng Vulnerable Open Work Permit. Yan lang po yung maisasuggest nila. Kasi nga po hindi nila alam yung pinagdahanan yung mga kagaya kasi nitong isang dati na nakipagtalo sa akin, na ang trabaho naman niya mula nung dumating dito nasa opisina. Hindi naman siya nakaranas na makihalubilo dito sa mga nasa farm, na hindi niya naranasan yung mga hinaing ng mga kakilala ko na nag-o-open sa akin na umalis sa farm, lumipat, may dumating dito na abuso, instead na nag-apply ng Vulnerable Open Work Permit, naghanap na lang ng panibagong LMIA, merong mga tinakasan yung employer. So nakausap ko po yung mga yan at personal kong mga nakasama, ganun din yung mga experience nila. For example, itong kasama ko sa Bakahan, galing siyang Richmond, magre-resign siya, ayos siyang pag-resignin. Ang sagot sa kanya ng employer niya, ipahanap kita, pauwiin ka. So sabi niya, sige, pauwiin mo ko. Nakalipat siya dito, hindi naman siya pinahanap. Yung mga kasama ko din dati na nag-alisan, out of 40 person, 20 yung umalis. Ipapahanap daw sila, ni isa walang pinahanap. Nagsitakasan, nagsialisan, naghanap ng panibagong employer. Di po ba nabanggit ko nga sa inyo, meron pa nga iba nagtrabaho na sa ibang employer, pero hindi na issue ng LMIA, bumalik uli dun sa dating employer na tinakasan niya, tinanggap pa rin siya kasi kailangan ng tao. Di ko ina-advise sa inyo yung ganyang pagtakas, pag-alis sa employer, kasi ayokong masira tayong mga Pilipino dito. Ang tanong, bakit may mga Pilipinong gumagawa pa rin ng gano'n sa kabila ng alam naman nila pwede sila mag-apply ng Vulnerable Open Work Permit? Kasi nga po, sa kakulangan nila sa ebidensya, wala silang mga patunay or proof na sila inaabuso. Ito pa yung pangalawang reason, takot sila makipag-conversation sa Service Canada. Takot sila, syempre English i-report mo English baka natatakot kang hindi ka maunawaan ng kausap mo at hindi mo mapatunayan yung mga gusto mong explain sa kanila. So mangyari, baka mabaliktad ka pa. So natatakot sila ng ganon. Pangatlo, hassle sa oras. Syempre
pupunta-punta ka pa doon, tapos baka mamaya hindi mo maipaliwanag ng maayos yung mabaliktad ka, ang ending ikaw pa yung mapasama. Pang-apat po ay yung iba natatakot dahil yung education daw nila ay mayroong kasing mga high school graduate, undergraduate na nakarating dito. So natatakot sila baka daw hindi ma-approve yung kanilang vulnerable open work permit. Yun po yung mga reason nila ng mga nakausap ko. Kaya may mga pagkakataon na instead na mag-report sila, mag-apply sila ng vulnerable open work permit dun sa pinakamalapit na Service Canada, ang ginagawa na lang nila, palihim silang naghahanap ng LMIA sa ibang employer, at pag may nakadeal na sila or may nakausap na sila na siguradong mag-o-offer ng LMIA, saka sila magde-decide na ialisan yung kanilang employer at lumipat na ng panibagong employer. Kagaya na lang po nito, babasahin ko sa inyo, ilalagay ko sa screen. Kagabi lang kachat ko siya. Actually ilang araw ko na siyang kachat, pero kagabi lang kami napababad ng chat. Sabi niya, hello po, nandito po ako sa Vancouver Island. Nakita ko lang po yung share nyo about sa paglipat ng ibang company. So nagka-idea daw siya. Gusto ko lang i-share yung experience kong makatarungan ba na layasan ko ang amo ko. Mabait naman po siya, kaso sumusobra na siya sa pagjo-joke. Parang bullying na yung nangyayari sa akin dito sa company ko. Pati schedule ko minsan parang pinepersonal na. Kasi ako lang ang hindi maayos ang schedule. Kahit ba naka 5 months lang ako at wala akong mahanap na trabaho, pwede bang layasan ko siya? May kamag-anak naman po akong matutuluyan kung sakali muna. Maghahanap pa lang po ako ng bagong LMIA. So i-shortcut ko na lang guys. So nakalipat na po siya ng panibagong work. Nilayasan niya yung employer niya, nakakuha siya ng panibagong LMIA. So bakit ko po ito sineshare sa inyo? Kasi nagtatanong siya sa akin kung ipapahanap daw siya. So ngayon nagwo-work na siya sa ibang employer, nakahanap na siya ng panibagong LMIA. So hindi naman kasi kagad lalabas yung working permit mo eh. Nakahanap ka ng LMIA, oo. Hindi naman agad-agad marirelease yung work permit, ipaprocess pa po yan. Ito po, sabi ko nga sa inyo, transparent tayo. At alam ko hindi ako maunawaan ng iba ditong matatagal na sa Canada na hindi nakaranas ng ganito. Sasabihin ng iba, mali ito. Pero ito po talaga yung tunay na nangyayari dito. Kalimitan po nangyayari dyan kapag lumipat ka ng panibagong employer, mag-i-start ka ng work diyan nang wala ka pang work permit using your old working permit. So yung, kasi ganito po yan ha, explain ko para po do sa medyo naguguluhan. Kasi yung iba pag tinatanong ko, sir, pag expire na po ba yung visa ko, uwi na ako. Ang visa po ginagamit lang yung pagpasok dito sa Canada. Halimbawa po, na-expired na, wala pong problema ma-expire, hindi po kayo mapapauwi as long as valid po yung inyong working permit. You can still stay here in Canada para mag-work. Ngayon, kung expire na yung iyong visa, na-renew yung working permit mo, pwede ka pa rin magtrabaho. Kasi working permit po dito ang basihan, hindi yung visa. Ngayon, kung lalabas kayo ng Canada para magbakasyon, kailangan yung i-renew yung visa nyo kasi hindi kayo makakabalik ng Canada. Talagang tamang proseso po niyan, kung aalis ka sa trabaho at ikay maghahanap ng panibagong trabaho, kailangan mong antayin yung panibago mong working permit. Pero marami pong ganitong mga pangyayari dito na lumayas si worker, lumipat ng ibang employer. Ang dapat po talaga nun, ang talagang process po talaga nun, aantayin mo lumabas yung panibagong working permit mo bago ka magtrabaho. Alam ko po hindi ito maunawaan ng iba na smooth ang pinagdaanan dito. Ang nangyayari po kasi niyan, daladala mo yung working permit mo, lumipat ka na ibang employer, nag-start ka na magtrabaho habang nakaprocess pa lang yung working permit mo. So which is bawal po yun, pero marami pong gumagawa ng ganon. At ang nangyayari po ay mga na-PPR naman po. Alam ko po, isipin na yung iba, paano yun, baka magka-problema. Yun po, nangyayari po talaga eh. Marami pong ganung mga pangyayari dito na na-PR naman po. At yung iba nga po ay nag-i-start na mag-work hanggang sa lumabas yung kanilang panibagong working permit, okay naman. So invalid na yung lumang working permit nila. And then yun nga po sabi niya sa akin, ito din po ang sabi niya sa akin dito, ipapahanap daw po siya sa immigration, ipapadeport daw po siya. So nagkakwentuhan po kami, di syempre hindi ko naman sinasabing tama yung ginawa niya. Ang sabi ko na lang po sa kanya, marami na ako nakasamang ganyan na sinabihan na binantaan, ipapadeport, ipapahanap sa immigration. Wala naman, hanggang sa na-PR na nga halos lahat. Wala pa ako nabalita ang pinahanap. Sa lahat ng kakilala kong tumaka sa mga employer at naghanap ng panibagong LMIA, wala pa ni isa akong nabalita ang pinauwi. Yun nga pong isa na ayaw na, gusto nang umuwi, pinipigilan pa rin eh. Tapos ang payo nga sa kanya, yung kakilala ko na ganun, na gusto na parang masisira na siya ng ulo kasi na-depress, gusto na niyang umuwi. Pinipigilan siya, sabi niya
Kung talagang hindi mo gusto sa trabaho, maghanap ka na lang ng panibagong employer eh. Kaya lang talaga hindi nagpapigil, umuwi siya ng Pilipinas. Ngayon kaya ko lang po na-open sa inyo to para hindi na paulit-ulit doon sa mga ano. Ang tamang process po talaga niyan, kung talagang hindi maganda yung pagtrato sa inyo ng employer ninyo, eh mag-apply po kayo ng Vulnerable Open Work Permit para po kayo ay nasa tamang proseso. Kasi talagang mahirap na bigla nyong tatakasan yung employer ninyo, tapos ang ending eh tayo mapapasama sa mga susunod na darating po dito sa Canada, eh baka madala na po yung mga employer na kumuha ng Pilipino. Plano ko ba naman sanang lumabas at pagpalipad ng drone. Ang lakas naman ng ulan. Tik na yan. Lagi na lang umuulan na summer Aabutin na naman ng winter dito ng ano. Hindi mo na na-enjoy ang summer. Pero at least kahit pa paano dito ganito lang. Eh kahapon nakita ko si Pinoy Kartok nag-post ng ano, yung warning na mag-i-snow na naman daw sa Alberta. Kasagsagan ng summer. Dito nga sa bahay na to. Doon pala sa kabila. Buti tinawag ako. Yaw. Hi sir. Hi. Yeah. Yes. Is that all? Oh, thank you so much. There you go. Thank you. So ito yung hanger na nahingi natin. Pakarami. Gagamit ko to kaya iuwi ko na muna. So uwi muna tayo guys. So at least hindi na ako bibili ng hanger. Napakarami nito. Nasa 100 na hanger daw to. Yun doon sa post niya eh. Kasi mahal din ang hanger pag bibilin mo. Nasa 5 pieces. Mga $3 din sa Dollarama. Kung bibili tayo ng ano, madami, dami ko pa naman damit. Tapos may pinaghahandaan pa din ako yung parating ng family ko na ano, may paglalagyan tayo ng mga damit nila. So dito na ako dumaan sa highway. Kasi yung mga dinaanan ko kanina, kita nyo naman parang ano lang parang Palukban Quezon lang Ahon Lusong Tsaka magpapagas na rin ako. Need muna natin magpagas kasi mahilig talaga akong gumala yun ang libangan ko, gumala, maghanap ng libre, mga ganon, mamasyal. Yun yung parang ano pantanggal ko ng stress. Kaya halos dito sa Chilliwack, Abbotsford, Surrey, Langley, Vancouver, Richmond yan, mga napuntahan ko na yan, nagala ko na. Kasi para akong si Dora the Explorer lakas ng ulan dito. Makakauwi na tayo, sa bahay lang siguro tayo magkwentuhan guys. So dito na tayo sa bahay guys, pero bago ko tapusin tong video to, paalalahanan ko lang ulit yung mga tourist po na dumarating dito. Sa mga hindi pa po nakakapanood, napakarami ko na pong nagawang videos regarding sa mga tourist. Kasi sa kasalukuyan po, napakarami po nang pumupunta dito sa amin sa farm at naghahanap ng LMIA. Halos every week, 3 times a week may mga napunta na mga tourist naghahanap ng LMIA, ng trabaho. May mga nagme-message sa akin, nakatourist daw sila sa Ontario, sa Manitoba, sa Alberta, kung saan-saan pong part ng Canada at naghahanap ng trabaho. Meron din naman pong mga halos magmakaawan na nakikiusap. Ang masasabi ko lang po kasi talaga ay pag-isipan nyo po munang mabuti bago po kayo mag-tourist. Kasi sa kabila po nung mga na-experience ko dito at na-encounter kong mga kababayan natin na until na walang mahanap na trabaho, yung iba patapos na yung 6 months, pauwi na, yung iba lalaki na nagastos, ang dami pa rin po nagme-message sa akin ng mga gustong pumunta dito para mag-tourist at maghanap ng trabaho. Lagi ko naman pong pinapaalala sa inyo, kung yung ini-encourage kayo ng inyong mga kamag-anak na pumunta dito at mag-tourist, just make sure na may i-offer sila sa inyo na trabaho, may employer silang kausap na mag-o-offer ng LMIA para may process ng working permit. Pero kung ang ni-encourage lang po nila kayo, wala naman silang maitutulong sa inyo para makahanap ng trabaho at kayo po'y makikipagsapalaran, wala din naman pong problema. Just make sure na may bala kayo, may pera kayo. Pero kasi po ang kasitwasyon ng iba,
dumating dito, may tinutuluyan ka mag-anak nga, pero wala namang maitulong na makahanap ng trabaho. At the same time, wala din pong hawak na pera. Kaya po sila ay nadidismaya, tapos sasabihin nila, hindi daw maganda sa Canada, pangit daw sa Canada, ganito ganyan, kung ano-ano na pong masasabi na hindi maganda sa Canada. Sabi ko nga po sa inyo, kung lahat po ay plinano ninyo sa umpisa pa lang, hindi po kayo magkakaganyan. Kasi nga po, yung iba pong dumarating dito, ito, ilalantad ko na rin sa inyo, ibubulgar ko na rin sa inyo mga kadalasang nangyayari dito. Marami po kasing dumadating dito na tourist na may mga ino-offer naman na LMIA. Syempre mag-aantay ka pa ng 3 to 4 months. Pero yung iba po, while waiting sa kanilang working permit, nagtatrabaho na, cash job, which is bawal po yun. Pero hindi ko sila masisisi, hindi ko sila ginajudge. Kung ganun po ang gagawin ninyo, just make sure po na hindi nyo muna ibubulgar o wag po kayong post ng post sa social media. Kung ika nga gumagawa ka na nga ng mali, wag mo nang ipagyabang. Kumbaga, kung kayo po'y nagkakas job while waiting sa inyong working permit, alam nyo na pong bawal, wag nyo na pong ipagyabang. Kasi baka mailaglag kayo katulad nung ibang kakilala ko dito na nakapagtrabaho lang sa Canada, kahit tourist pa, ang nangyayari, habang nag-aantay sa working permit, post dito, post dyan, tapos kaya nga wag kayo mag-iiwan ng ebidensya. Kasi kayo din po ang babalikan niyan Ito namang mga i-share ko sa inyo, ito, may isa tayong kababayan dito na kinuha ng kapatid, nakarating dito, mga tourist, tapos inihanap ng working permit. Awa naman ng Diyos, nakahanap ng working permit, ipinaprocess na, while waiting, ayun nga, nagtatrabaho. Kaya nga lang, wag po nating masyadong ilagay sa ulo na nakarating tayo sa Canada na may kamag-anak tayo dito, kapatid na naging PR o kung sino man, and then ang mangyayari, ilalaki ng ulo natin na porket may kamag-anak tayo ditong na PR na, ay ang mangyayari parang ang tingin natin sa sarili natin ay iba. Kasi mayroon dito akong mga nakarating po sa akin. Actually ito is a reliable source natin at nababasa ko din yung mga bangayan nila dito sa social media, na yung isang kapatid ng PR na tourist na ihanap niya ng trabaho, na ipasok sa isang trabaho dito, di ko nababanggitin. Ngayon maayos daw yung mga Pilipino doon, nagkagulo-gulo dahil doon sa ipinasok na yon, na which is tourist pa lang, nagtatrabaho na hanggang sa na-release yung working permit. Kaya nga lang, nung nakaaway niya lahat yung matatagal na doon, siyempre napagtulungan siya. So iba yung version niya, iba yung version ng mga matatagal na doon. So kung babasahin ko yung conversation nila dito sa mga bangayan nila sa social media, which is hindi ko nababanggitin, sabi nga nila, maayos kami dito bago ka dumating, ikaw ang pampagulo dito. So ang ending po ito, yung tourist na nagkaroon ng working permit, tanggal na po sa trabaho. Tanggal na sa trabaho. Ang katwiran ng iba, mayayabang kayo nung dumating kayo dito, wala namang gulo. So bakit ko po sinasabi sa inyo to? Ika nga alam nyo po na kayo nakatourist, nagtatrabaho kayo ng bawal habang inaantay nyo yung working permit nyo. Hindi po ba dapat ika nga makisama tayo? Ika nga kung medyo alam nyo medyo hindi maganda yung ugali nila, kayo na po ang mag-adjust. Medyo ika nga palagpasin nyo na lang muna lahat. Hindi lahat ng bagay pinapatulan. Kasi unang-una, kay tourist, may ilalaban sila sa inyo, may ibabato sila sa inyo. Baka mamaya pag i-report kayo ng mga yan, kasi sabi dito i-report namin kayo sa immigration, nagtatrabaho kayo kahit naka-tourist kayo. So ang babalikan po nun ay siya. Kaya doon sa mga tourist po dyan, paalala ko sa inyo, kung gagawa kayo ng mali, wag nyo na ipagyabang, sarili ninyo na lang. Ika nga trust nobody, kayo lang po. Wala po kayong pagkakatiwalaan, sarili nyo lang. Kasi yan naman po talaga nangyayari. Hindi na natin maikakailayan at di natin dapat i-judge yung mga gumagawa niyan. Hindi natin alam yung mga buhay nila, kung ba't nila ginagawa yan. Darating dito naka-tourist and then magka-cash job while waiting sa kanilang working permit, which is bawal, pero hindi po natin mapipigilan yan. Kanya-kanya pong diskarte. Ang sa akin lang, ika nga makisama muna kayo do sa mga matatagal ng dinatnan nyo dito. Alam nyo na yan, di na wala sa ugali ng Pilipino yan. Minsan talaga may attitude din yung matatagal na porke matagal na ang feeling nila angat sila sa'yo kasi bago ka lang. Sabi ko nga po sa inyo, wala kang labang kasi may ginagawa ka din namang mali. Kaya kung nakuha mo na yung working permit mo at maayos ka na, di doon ka mag-decide na medyo kung gusto mo na lumipat or kung gusto mo nang mag-apply ng PR, at pag na-PR ka na, saka ka na lang umalis. Kasi ito nga po, yung tourist nakakuha ng working permit, wala pa sa kalagitnaan ng kanyang working permit, 2 years yung working permit niya, wala pa sa kalagitnaan, wala na po ulit siyang trabaho. Kaya doon po sa mga tourist na pupunta dito, paalala ko lang weekly po ang daming napunta dito naka-tourist at nagme-message sa akin until na walang trabaho.
at mga mababasa ko sa comment sa YouTube ko, may bakante ba dyan, tourist ako dito, tourist ako dyan. Kaya pag-isipan nyo po munang mabuti bago kayo pumunta rito at mag-tourist, dahil hindi po basta-basta at hindi biro yung gastos, dahil napakarami ng kakumpetensya ninyo. Yung mga asawa ng student na open working permit, yung mga PR, ang daming PR din po na nababasa ko dito. Nagme-message, sir, PR na ako, baka may bakante dyan. So kalaban nyo din po yun. So marami kayong kalaban, marami kayong kakompetensya. Bago kayo piliin ng employer, ang uunahin po niyang mga yan ay yung mga naka-open work permit dahil wala nang hassle. So hanggang dito na lang guys, see you sa next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit papano may mga mapulot kayong aral sa mga darating po dito sa Canada. See you guys sa next vlog. Bye bye.